Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga tayo po ay magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na siya po ang nagbigay sa atin ng bagong araw na ito. Sabi po sa Biblia, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So we need to be thankful to God because of every day, God is with us. So sa umagang ito, ang ating pong pag-usapan, ating pong tatalakayin, the divine mystery of love. Yan pong ating pag-aralan ngayong gabi. Ngayong umaga po pala. So sa umagang ito, tayo po ay magbasa ng talata dito po sa John 3:16. Sabi po sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tayo po'y manalangin. O mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming online devotion. Bigyan niyo po ang iyong lingkod ng makalangit na kaalaman. Pagpalain mo rin po ang lahat na mga sumusubaybay sa aming pong programa. Pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga PCBC young people, PCBC couples, and to all PCBC members, both local and in abroad. Pagpalain mo rin po ang aking mga kapatid, mga pamangkin at mga kamag-anak, mga kaibigan. Lahat po ng kaibigan sa Facebook, pagpalain niyo po at saka sa social media. Patnubayan niyo po kami. Dalangin ko po na kayo pong maluwalhati at malulugod sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. So, sa umagang ito, ang ating pong pag-uusapan, the divine mystery of love. So ano po ba itong divine mystery of love? Pag sinabi mong divine, yan po ay ang tungkol sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. So ang pagmamahal ng Diyos at ang pagmamahal ng tao ay magkakaiba. Ang pag-ibig ng Diyos is unconditional. Ibig sabihin, wala pong kinikilingan ng Diyos at wala po siyang pinapaboran. Ang sabi po sa Biblia ay ganito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So wala pong dahilan kung bakit niya minahal ang mundo. Ang sinabi po dito ay mahal na mahal niya ang buong mga nilalang. For God so loved the world. The word here is not refers to the creation world. It's not refers to the system of the world, but it is refers to the people who are created by God. Yan po ang tinutukoy dito. For God so loved the world. So, number one, the mystery of divine love of the world. Yan po ang number one. The mystery of divine love of the world. Minahal ng Diyos ang lahat ng mga nilalang. Lahat po ng mga tao. Ikaw ay mayaman o mahirap, ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong pagkatao, mahal ka ng Diyos. Why? Because one of the attribute of God is love. Yan po ang sinabi ng Biblia. Ayon po sa 1 John 4:8. For God is love. Kung hindi ka mahal ng mga kapatid mo, hindi ka na mahal ng mga kaibigan mo, hindi ka na mahal ng iyong mga kapitbahay, hindi ka na mahal ng iyong family, remember this, for God so loved for you. Mahal ka ng Diyos. Kaya ito ang pinakamaganda. Mayroong nagmamahal sa iyo, kung ano man ang katangian mo, ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong personalidad,
pakiramdam mo ay parang lahat ng mga tao ay hindi ka mahal, lalanin mo mayroong nagmamahal sa iyo, ay walang iba kundi ang Diyos. Alam niyo po, napakaganda na malaman natin na number one mystery of the divine love of the world ay ang mahal ng Diyos ang bawat tao. Sabi po dito, for God so loved the world. Ibig sabihin, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ipinadala niya si Jesucristo 2021 years ago na dito sa sanlibutan. Hindi pa po tayo pinanganak noon. Ipinadala na po ng ating amang Diyos si Jesucristo na kanyang bugtong na anak para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ikaw ay bigo, palagi kang nanliligaw, ay palagi ka lang bigo, busted. Pero tandaan mo, mayroong nagmamahal sa iyo na hindi mo alam. Dapat ngayon, alamin mo na ito, na mahal, na mahal, na mahal ka ng Diyos. Tandaan mo yan. Sino po ang Diyos? Ito ang Diyos sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Siya po ang naglikha ng sanlibutan. Yan po ang Diyos. Siya po ang supreme creator. Siya po ang lumikha ng langit at ng lupa. Kung walang Diyos, wala po ang mga bagay na ating nakikita sa paligid. Kaya, tandaan mo ito, mga kaibigan, mayroong nagmamahal sa iyo, ang Panginoong Diyos. Tandaan mo yan. For God so loved the world. Kaya, mahal ka ng Diyos kung ang tanda ng pagmamahal ay sa pamamagitan ng pagbibigay. Alam niyo po, sino po tayong mahalin? Sabi po sa Biblia, tayo ay makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakakaabot sa Diyos. Ngunit, sabi po sa Romans 5:8, ito ang sinabi po ng Biblia, but God commanded His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. Yan po ang totoo na patunay na tayo ay minahal ng Diyos. Kaya ang gagawin natin, ilagay natin sa ating puso at isipan na mayroong nagmamahal sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos, ang lumikha ng langit at ng lupa. Tandaan mo yan. So, kung marami kang experience na ikaw ay busted, ikaw ay palaging hinihiwalayan ng mahal sa buhay, at saka yung mga kapatid mo kung minsan akala mo hindi ka na mahal, pero tandaan mo mayroong nagmamahal sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Tandaan mo yan. So pangalawang mystery is the mystery of self-sacrifice in God. Yan po ang tandaan natin. So dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal, nagsakripisyo ang Diyos, ang kanyang ipinadala, ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Ganyan niya tayo kamahal. Mahal pa po tayo ng Diyos kaysa sanlibutan. Mahal tayo ng Diyos kaysa mga anghel. Mahal tayo ng Diyos kaysa mga nilalang na mga bagay, mga hayop. Kasi siya namatay para sa iyo, para sa tao, hindi para sa kalabaw, hindi para sa mga animals, hindi para sa mga bagay, kung hindi para sa tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang kanya nag-iisang anak, hindi niya ipinagdamot, hindi niya ipinagkait, ibinigay niya, kanyang inihandog para sa buong sanglibutan, para sa lahat po ng mga makasalanan. Yan po ang pangalawang misteryo ng divine love of God, sacrifice in God. Nag-sacrifice siya alang-alang po sa ating kaligtasan. At ang kanyang sacrifice ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak, para ikaw ay hindi mapupunta ng impyerno, hindi ka mapapahamak. Kaya wag mong sayangin ang buhay mo. Mahal ka ng Diyos. Ano man klaseng tao ka, ang sabi sa Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng makasalanan, lahat po ng mga tao ay makasalanan. Walang righteous, no one, kahit isa sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya, kailangan natin malaman na ikaw ay binili ng dugo ni Jesucristo. Ayon po sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. We are redeemed by the precious blood of the Lamb
of the Lord Jesus Christ. Kaya tandaan mo po yan, mahal ka ng Diyos. Kaya wag mong pabayaan ng Diyos. Siya yung ating paglingkuran. Dahil mahal ka ng Diyos. Kaya magbalik loob na tayo sa Panginoong Diyos. Kaya yan ang pangalawang mystery na kung saan ay yung sacrifice ni God para sa atin. Ayaw niya tayong pupunta ng imperno. And number 3, mystery is the most wonderful of all, God's individual care for the soul. God's individual care for the soul. Bawat kaluluwa ay nagmamalasakit ang Diyos. Ayaw niya na tayo ay pupunta ng imperno. Ayaw niya na tayo ay pupunta ng lake of fire. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapapahamak. Ito ang sinabi niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi mawawala, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So anong gagawin natin para tayo po ay makamtan natin ang mystery ng pag-ibig ng Diyos? Number 1, kailangan nating aminin na tayo'y makasalanan. Amen? Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:10, for there is none righteous, no, not one. Second one, kailangan tayong sumampalataya kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa Biblia, ang sinumang sumampalataya kay Jesucristo hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Diyos. Kahit sino ka man, anong klaseng tao, ikaw ay mahal ng Diyos. Kaya kailangan lang po natin bumalik sa Diyos at maglingkod sa Diyos. At kailangan sumampalataya tayo ng buong puso, buong isip, buong pagkatao na si Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, isang Diyos na nagpakatawang tao para sa iyo. Tandaan mo yan, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya kailangan sumampalataya ka kay Jesucristo. Ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi what? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Number 3, kailangan pagsisihan natin ang ating kasalanan. Ano pong gagawin natin? Yung pagsisihan, dapat talikuran na natin ang ating kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Sabi po sa Acts 3:19, repent and be converted, that your sins might be blotted out. Pag tayo po ay magsisi at magbalik loob sa Diyos, ang ating kasalanan ay mawala at mapapatawad kasi ang dugo ni Jesucristo, yun ang bumili, ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya po mga kapatid, number 4, kailangan tanggapin natin si Jesucristo sa ating puso na ating Panginoon at tagapagligtas. Wala nang iba. Tanggapin natin siya sa ating puso. Paano tanggapin? By faith. Tanggapin natin si Kristo Jesus sa pamagitan ng pananampalataya ng ating puso. Ano ba ang ating pananampalataya? Na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. 1 Timothy 2:5. For there is one God and one mediator between God and man, the man, the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Kaya paano natin tanggapin? So ang pagtanggap ay kailangan sabihin natin ang ating labi. So sumunod ka kung nais mong tanggapin si Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. At kapag ginawa mo itong apat na ito, number 1, ang aminin mo na ikaw makasalanan, sumampalataya kay Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, at pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, tanggapin si Jesucristo, wala nang iba. Okay po? So kung nais mong tanggapin si Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, sumunod ka sa akin, ariin mo na ang panalangin ito ay ikaw ang nagpipray, panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Okay po? Panginoong Diyos, sumunod ka. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na ako po ay nakarinig ng iyong salita. Inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Ako po ay sumampalataya sa iyo, Panginoong Hesus,
na ikaw ang bugtong na anak ng Diyos na pinadala dito sa sanlibutan 2021 years ago. Naniwala po ako na ikaw ay namatay, inilibing. Pagkaraan ng 3 araw, muling nabuhay. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Binabalik ko po sa inyo ang aking hiram na buhay. Mula ngayon, ako po ay maglilingkod sa inyo. Salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Mamahalin din kita dahil minahal mo ako. Maraming salamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Congratulations po sa mga tumanggap kay Jesucristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. At sinabi po ng Biblia, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang everlasting life na ito, bigay ng Diyos para sa iyo. Ako tinanggap ko si Jesucristo August 20, 1989. Kaya purihin ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Panatag ng loob ko, anak na ako ng Diyos. Kaya kung anak ka na ng Diyos, dapat maglingkod ka sa Kanya. Amen? Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. God bless po. Ito po ang iyong lingkod ng Diyos, Pastor Nilo Flores ng Philippine Christian Baptist Church, Central Luzon, Philippines. Bye-bye po.